Bago pa man bumandera ang mga tulad ni Dayanara Torres at Lucy Torres Gomez sa dance floor, may isang Pia Moran na nagreyna sa sayawan. Kung nooy nagawa niyang gumiling at umindak sa saliw ng tugtugin, bakit tila napako na ang kanyang mga paa sa hanay ng mga problema? May art talaga ako with dancing. Yung feel na feel ko talaga. Hindi yung basta sayaw lang ako ng sayaw. Lahat talaga may art, kaya pinansagan nila akong Miss Body Language. Yan ang hilig ko, ang pagsasayaw. Basta kapag ako na nagsasayaw, akin ang stage. Basta lahat ng tao, binibigyan ko ng kasiyahan. Ito rin ang nagpabago ng buhay ko. Ako si Maria Susan D. Casino, pero mas kilala ako sa showbiz bilang Pia Moran. Wala akong ibang inisip noon, gusto ko lang matulungan yung parents ko at yung pamilya ko. Yan lang ang gusto kong mangyari at maligaya na ako noon. Wow! Ang gara naman ito. Human mannequin. Ayun, ayos. Matutulungan ko na yung nanay ko kapag natanggap ako dito. Human mannequin, yung naging trabaho ko dati. Ito talaga yung nasa istante ka. Para kang manika. 7 oras bawat araw, yung trabaho ko noon. Pero nakakapagsuot ako ng magagandang damit na ibinibenta sa mga customers. Yung na-discover ako kasi may nag-shooting sa tapat ng pinagtatrabahoan ko noon. Pumunta ako doon para manood. Tapos may isang talent na hindi raw makakarating. Nasaan na yung anak nito? Yung anak nito, Bie. Ano yung gaganap na anak? Direk, tinakbo po sa ospital yung dalagin niya. Anong tinakbo? Saan ka makakahanap ng anak ngayon ito? Ano gagawin natin? Tumatakbo na yung oras naman, oo. Sandali lang po, Direk. Anak ng pating, ikot ka dyan! Ikot ka! Eto. Ikaw, linis maputi, pag-design. Gusto mo mag-artista? Sige, para matapos na to. Dahil talaga akong balak mag-artista noon. Pero sinubukan ko pa rin. Sino ba naman kasi mag-aakalang sisikat ako? Tapos wala pang 1 taon, talagang nakilala ako. Ang bilis ko nakilala. Dumami yung mga guestings ko sa TV. Kung iisipin mo, hindi ako nahirapan na pumasok sa showbiz. Nakagawa ako ng 38 movies, lahat-lahat. Accident, ba? Maraming pera yung pumasok sa akin noon. Kasi nakapagpagawa ko ng bahay. Pati yung mga kapatid ko, natulungan ko para makapag-aral silang lahat. Yung bunsong kapatid ko nga, napagtapos ko ng medicine. Nasira lang talaga ako na maaksidente ako. Naka-aksidente ako ng matanda. Nagising. Patawarin mo kung hindi ko sinasadya. Namatay siya dahil sa pagkakabangga ko sa kanya. Tapos ako, nagkaroon ng sugat ang mukha ko. Doon na ako na-depress talaga. Dahil hindi ko pa nakakamit yung gusto ko sa buhay bilang isang artista. Halos nagtago ako. Kasi ayaw kong makita ako ng ibang tao yung nangyari sa mukha ko. Ayoko na. Patayin mo na lang ako. Dahil sa sobrang depression ko noon, nagawa akong mag-drugs. Kasi kapag naalala ko yung nangyari sa akin, hindi ko maiwasan na malungkot. Hanggang sa tumagal, halos naging dependent ako sa paggamit ng drugs. Nahuli ako ng PDEA, pero wala silang nakuha sa akin drugs. And after that, nirecommend nila ako na magparehab. Pumayag na lang ako para matapos na. Alam ko naman na makakatulong din naman sa akin yon.
Pagkatapos niyang mahuli sa isang drug raid operation noong 2009, ano pa kaya ang naghihintay para sa sikat na artista at dancer noong 80s na si Pispia Moran?